Magandang araw. Sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang malalaking galawan na posibleng mangyari sa PBA. Kasama na dito ang balita tungkol kay Abueva, Coach Tab Baldwin, at ang posibilidad na mapunta si Jeremiah Gray sa San Miguel Beermen. Unahin na muna natin ang isa sa pinakamainit na usapin ngayon, ang posibilidad na mapunta si Calvin Abueva sa Ginebra. Kung totoo nga ang usap-usapan na ito, malaking bagay ito para sa Ginebra fans. Alam naman natin kung gaano ka-fiery ang laro ni Abueva, kaya kung makapasok siya sa system ni Coach Tim Cone, tiyak na magkakaroon ng bagong flavor ang laro ng Ginebra. Si Abueva ay kilala sa kanyang hustle, energy, at yung never say die attitude niya. Kaya kung sakaling madala siya sa Ginebra, swak na swak ito sa kultura ng team na kilala rin sa kanilang puso at tapang sa court. Bukod doon, malaking tulong din ang defensive presence ni Abueva, lalo na sa mga big games. Pero hindi lang si Abueva ang napapabalita ngayon. May mga balita rin na si Coach Tab Baldwin ay balak umupo bilang bagong head coach ng San Miguel Beermen. Kung totoo ito, malaking impact ito hindi lang sa Beermen, kundi sa buong PBA. Si Coach Tab ay kilala sa kanyang disiplina at basketball. Matagal na rin siyang naging coach sa iba't ibang level ng laro, kaya kung siya nga ang magiging susunod na coach ng San Miguel, siguradong magkakaroon ng bagong system ang team. Ang tanong ngayon, paano kaya siya mag-gel sa lineup ng SNE? Marami na rin kasing established star sa Beermen, pero knowing Coach Tab, marunong siyang mag-manage ng mga superstar. Hindi niya basta-basta pinapaboran ang isa lang. Gusto niya lahat gumagalaw, lahat involved. Kung mangyari man ito, siguradong magbabago ang tempo ng Beermen. Baka hindi na tayo masyadong makakita ng isolation plays, kundi mas organized na sets at team basketball. At knowing Coach Tab, hindi lang offense ang ayusin niya, kundi lalo na ang depensa ng team. Isa pa sa malalaking balita ngayon ay ang posibilidad na ma-involve si Jeremiah Gray sa isang 3-team trade na magreresulta sa paglipat niya mula Ginebra papunta sa San Miguel. Maraming fans ang curious kung bakit, at kung paano mangyayari ito. Ayon sa mga usap-usapan, posibleng may 3 team na magtutulungan para mangyari ang trade na ito. Hindi pa malinaw kung sino ang ikatlong team, pero ang malinaw ay posibleng matunghayan natin ang paglipat ni Gray sa SNE. Ngayon, pag-usapan natin si Gray. Sa totoo lang, marami ang high expectations sa kanya. Bago pa man siya ma-injure, ipinakita na niya kung gaano siya ka-athletic, matalino maglaro, at may shooting na maaasahan sa clutch moments. Marami ang nagsasabi na kung hindi lang siya na-injure, baka isa na siya sa pinaka-consistent na two-way players sa PBA ngayon. Kaya kung mapunta siya sa San Miguel, siguradong may instant upgrade sa wing position, kailangan lang talagang healthy siya. Pero kung titignan natin ang mga huling laro niya, unti-unti na siyang bumabalik sa dati niyang forma. Hindi man agad-agad, pero andun pa rin yung explosiveness at instincts niya sa laro. Ang galing ni Gray hindi lang sa opensa. Marunong din siyang dumepensa, at kaya niyang bantayan ang parehong guards at wings. Kaya kung maipapasok siya sa rotation ng Beermen, malaki ang maitutulong niya lalo na sa mga high-pressure games. Sa sobrang dami ng talent sa San Miguel, may posibilidad na hindi siya agad maging main man. Pero knowing Gray, hindi naman siya type ng player na kailangan laging may bola. Marunong siyang mag-adjust at hindi selfish. Balik tayo kay Abueva. Kung sakaling tuloy nga ang paglipat niya sa Ginebra, baka ito na ang isa sa pinaka-exciting moves ngayong taon. Isipin mo, si Abueva na kilalang physical at intense, magsasama pa sa system ni Cone na structured pero flexible. Kahit marami ang nagsasabing medyo emotional maglaro si Abueva, hindi rin naman maikakaila na may puso siya sa laro. At kung sakaling ma-handle ng maayos ang emotions niya, malaking asset siya sa kahit anong team. Sa totoo lang, mahirap sabihin siguradong mangyayari lahat ng ito. Pero kung mangyari man, panigurado itong magpapabago sa balance ng liga. Lalo na kung sabay-sabay maganap ang mga galawan na to, kung si Coach Tab ay maging coach ng SNE. Siguradong hindi lang basta-basta adjustment ang gagawin niya. Baka pati rotation at roles ng players ay mabago. At baka may mga maliliit na galawan pa silang gawin para mas bumagay sa sistema niya ang lineup. Imagine mo rin yung potential duo ng healthy Gray at mga core players ng Beermen. Lalo na kung mapagsabay sila ni Ed Perez. Pareho silang mabilis, athletic, at may tira sa labas. Pwedeng maging nightmare para sa depensa ng kalaban, pero syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang chemistry. Kahit gaano kagaling ang isang player, kung hindi siya swak sa sistema o kultura ng team, mahihirapan din siya.
Kaya malaking challenge ito sa coaching staff. Sa kabilang banda, mukhang gusto rin ng Ginebra na magkaroon ng mas maraming energy guys. Kaya swak nga si Abueva. Parang magiging ka-complement siya ni Scottie Thompson. Parehong hustle, parehong walang takot. Ang isa pang factor dito ay leadership. Kahit minsan controversial si Abueva, veteran na rin siya. Marami na siyang pinagdaanan, at kung magagamit niya ito sa tamang paraan, pwede siyang mag-lead example. Same thing goes with Gray. Hindi man siya ganun ka-vocal, pero tahimik lang na gumagawa. Minsan kasi, ang leadership ay hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. At kung patuloy siyang bumalik sa 100% form, magiging malaking leader siya sa future. Kung tutuusin, exciting ang potential shake-up na to, hindi lang para sa mga teams na involved, kundi para sa buong PBA. Dahil kapag may bagong muka o bagong sistema sa mga powerhouse teams, nagkakaroon ng panibagong sigla ang liga. Fans ng SND at Ginebra siguradong tutok na tutok sa mga updates na to kasi hindi lang basta dagdag player ang pinag-uusapan dito. Posibleng magbago ang dynamics ng buong team, at syempre, kapag nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga contenders, naapektuhan din ang ibang teams. Magre-react din ang ibang franchises. Baka maghanap din sila ng ways para mas makipagsabayan, so habang wala pang official na announcement, marami na agad ang nagpapalitan ng opinion online. May mga excited, may mga kabado, at meron ding ayaw sa changes. Pero ganyan talaga ang basketball. Laging may sorpresa, sa huli, ang mahalaga ay kung saan ba magiging best fit ang bawat player at coach. Dahil hindi lang naman ito tungkol sa pangalan, kundi kung paano sila makakatulong sa team at sa buong liga. Kung lahat ng ito ay mangyari, siguradong mas magiging intense ang mga laban sa NBA. Mas mataas ang level ng competition, mas exciting ang bawat game, abangan na lang natin kung ano ang susunod na galaw. Pero kung totoo man ang lahat ng ito, siguradong magiging game changer ang mga move na to, kaya sa mga fans ng PBA, abang-abang lang. Dahil mukhang may mga bago na namang pasabog na darating. Magandang araw, sa video na ito pag-uusapan natin ang ilang malalaking galawan na posibleng mangyari sa PBA, kasama na dito ang balita tungkol kay Abueva, Coach Tab Baldwin, at ang posibilidad na mapunta si Jeremiah Gray sa San Miguel Beermen. Unahin na muna natin ang isa sa pinakamainit na usapin ngayon, ang posibilidad na mapunta si Calvin Abueva sa Ginebra. Kung totoo nga ang usap-usapan na ito, malaking bagay ito para sa Ginebra fans. Alam naman natin kung gaano ka-fiery ang laro ni Abueva, kaya kung makapasok siya sa system ni Coach Tim Cone, tiyak na magkakaroon ng bagong flavor ang laro ng Ginebra. Si Abueva ay kilala sa kanyang hustle, energy, at yung never say die attitude niya. Kaya kung sakaling madala siya sa Ginebra, swak na swak ito sa kultura ng team na kilala rin sa kanilang puso at tapang sa court. Bukod doon, malaking tulong din ang defensive presence ni Abueva, lalo na sa mga big games. Pero hindi lang si Abueva ang napapabalita ngayon. May mga balita rin na si Coach Tab Baldwin ay balak umupo bilang bagong head coach ng San Miguel Beermen. Kung totoo ito, malaking impact ito hindi lang sa Beermen, kundi sa buong PBA. Si Coach Tab ay kilala sa kanyang disiplina at basketball. Matagal na rin siyang naging coach sa iba't ibang level ng laro, kaya kung siya nga ang magiging susunod na coach ng San Miguel, siguradong magkakaroon ng bagong system ang team. Ang tanong ngayon, paano kaya siya mag-gel sa lineup ng SNA? Marami na rin kasing established star sa Beermen, pero knowing Coach Tab, marunong siyang mag-manage ng mga superstar. Hindi niya basta-basta pinapaboran ang isa lang. Gusto niya lahat gumagalaw, lahat involved. Kung mangyari man ito, siguradong magbabago ang tempo ng Beermen. Baka hindi na tayo masyadong makakita ng isolation plays, kundi mas organized na sets at team basketball. At knowing Coach Tab, hindi lang offense ang ayusin niya, kundi lalo na ang depensa ng team. Isa pa sa malalaking balita ngayon ay ang posibilidad na ma-involve si Jeremiah Gray sa isang 3-team trade na magreresulta sa paglipat niya mula Ginebra papunta sa San Miguel. Maraming fans ang curious kung bakit, at kung paano mangyayari ito. Ayon sa mga usap-usapan, posibleng may 3 team na magtutulungan para mangyari ang trade na ito. Hindi pa malinaw kung sino ang ikatlong team, pero ang malinaw ay posibleng matunghayan natin ang paglipat ni Gray sa SNA. Ngayon, pag-usapan natin si Gray. Sa totoo lang, marami ang high expectations sa kanya. Bago pa man siya ma-injure, ipinakita na niya kung gaano siya ka-athletic, matalino maglaro, at may shooting na maaasahan sa clutch moments. Marami ang nagsasabi na kung hindi lang siya na-injure,
Baka isa na siya sa pinaka-consistent na two-way players sa PBA ngayon. Kaya kung mapunta siya sa San Miguel, siguradong may instant upgrade sa wing position, kailangan lang talagang healthy siya. Pero kung titignan natin ang mga huling laro niya, unti-unti na siyang bumabalik sa dati niyang porma. Hindi man agad-agad, pero andun pa rin yung explosiveness at instincts niya sa laro. Ang galing ni Gray hindi lang sa opensa. Marunong din siyang dumepensa, at kaya niyang bantayan ang parehong guards at wings. Kaya kung maipapasok siya sa rotation ng Beermen, malaki ang maitutulong niya lalo na sa mga high-pressure games. Sa sobrang dami ng talent sa San Miguel, may posibilidad na hindi siya agad maging main man. Pero knowing Gray, hindi naman siya type ng player na kailangan laging may bola. Marunong siyang mag-adjust at hindi selfish. Balik tayo kay Abueva, kung sakaling tuloy nga ang paglipat niya sa Ginebra, baka ito na ang isa sa pinaka-exciting moves ngayong taon. Isipin mo, si Abueva na kilalang physical at intense, magsasama pa sa system ni Cone na structured pero flexible. Kahit marami ang nagsasabing medyo emotional maglaro si Abueva, hindi rin naman maikakaila na may puso siya sa laro. At kung sakaling ma-handle ng maayos ang emotions niya, malaking asset siya sa kahit anong team. Sa totoo lang, mahirap sabihin siguradong mangyayari lahat ng ito. Pero kung mangyari man, panigurado itong magpapabago sa balance ng liga. Lalo na kung sabay-sabay maganap ang mga galawan na to, kung si Coach Tab ay maging coach ng SNA. Siguradong hindi lang basta-basta adjustment ang gagawin niya. Baka pati rotation at roles ng players ay mabago. At baka may mga maliliit na galawan pa silang gawin para mas bumagay sa sistema niya ang lineup. Imagine mo rin yung potential duo ng healthy Gray at mga core players ng Beermen. Lalo na kung mapagsabay sila ni Eid Perez. Pareho silang mabilis, athletic, at may tira sa labas. Pwedeng maging nightmare para sa depensa ng kalaban, pero syempre, hindi rin natin dapat kalimutan ang chemistry. Kahit gaano kagaling ang isang player, kung hindi siya swak sa sistema o kultura ng team, mahihirapan din siya. Kaya malaking challenge ito sa coaching staff. Sa kabilang banda, mukhang gusto rin ng Ginebra na magkaroon ng mas maraming energy guys. Kaya swak nga si Abueva. Parang magiging ka-complement siya ni Scottie Thompson. Parehong hustle, parehong walang takot. Ang isa pang factor dito ay leadership. Kahit minsan controversial si Abueva, veteran na rin siya. Marami na siyang pinagdaanan, at kung magagamit niya ito sa tamang paraan, pwede siyang mag-lead example. Same thing goes with Gray. Hindi man siya ganun ka-vocal, pero tahimik lang na gumagawa. Minsan kasi, ang leadership ay hindi lang sa salita, kundi sa aksyon. At kung patuloy siyang bumalik sa 100% form, magiging malaking leader siya sa future. Kung tutuusin, exciting ang potential shake-up na to, hindi lang para sa mga teams na involved, kundi para sa buong PBA. Dahil kapag may bagong muka o bagong sistema sa mga powerhouse teams, nagkakaroon ng panibagong sigla ang liga. Fans ng SND at Ginebra siguradong tutok na tutok sa mga updates na to kasi hindi lang basta dagdag player ang pinag-uusapan dito. Posibleng magbago ang dynamics ng buong team, at syempre, kapag nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga contenders, naapektuhan din ang ibang teams. Magre-react din ang ibang franchises. Baka maghanap din sila ng ways para mas makipagsabayan, so habang wala pang official na announcement, marami na agad ang nagpapalitan ng opinion online. May mga excited, may mga kabado, at meron ding ayaw sa changes. Pero ganyan talaga ang basketball. Laging may sorpresa, sa huli, ang mahalaga ay kung saan ba magiging best fit ang bawat player at coach. Dahil hindi lang naman ito tungkol sa pangalan, kundi kung paano sila makakatulong sa team at sa buong liga. Kung lahat ng ito ay mangyari, siguradong mas magiging intense ang mga laban sa NBA. Mas mataas ang level ng competition, mas exciting ang bawat game, abangan na lang natin kung ano ang susunod na galaw. Pero kung totoo man ang lahat ng ito, siguradong magiging game changer ang mga move na to, kaya sa mga fans ng PBA, abang-abang lang. Dahil mukhang may mga bago na namang pasabog na darating.